At yun na nga mga ka-venture, magtapos ang akalos at ng oras naming biyahe from Quezon City ay narating namin ang barangay San Salvador, Luciana, Laguna. Dito po kami ngayon sa kung saan pupunta kami sa Hulugan Falls. At bago po ang lahat, magandang araw po sa inyong lahat mga ka-venture. Welcome back muli sa aking YouTube channel. At sa mga naghahanap po ng upload ko, pasensya na po kayo at sobrang busy po ang inyong lingkod. At ito na po tayo ngayon mga ka-venture. Nandito po tayo ngayon sa kung saan mag-seminar muna or mag-briefing bago po tayo ay tuloy ang samahan ng ating tour guide sa Hulugan Falls. Ayan, shout out po sa ayan kay Verishi, isang karangalan mga kasama po natin sa vlog natin si Verishi. At syempre si Thunder, si Riding Thunder, ayan po siya mga ka-venture. At shout out po sa Pontarmillas family, Rosales family, and after your family, yun po yung mga kasama natin dito sa Laguna, papunta ang Hulugan. Magandang umaga po. Welcome to Barangay San Salvador, Luciana, Laguna. Ako po yung magiging guide nyo. Ako si Christian, si Kuya Wilbur po. Tapos yung isang nabili po ng puting, ay Romeo po pangalan. Dito po sa amin, may tatlong falls po talaga pinapasyalan. Hidden Valley Falls, Hulugan Falls po. Pero si Valley po, nakaseparate na talaan yan. Papunta kayo Hulugan. Siguro po, pag ikutin natin lahat yung tatlong falls yan, mga 1.5 hours. Depende pa po sa lakad natin yun. Siguro po, pinakamabilis na yung 1.5. Nasa inyo po yung kung kayo mag-decide pumunta doon. Kasi dito po kay Hidden Valley, picture lang po yan. Bawal po ang swimming dyan. Maliit po kasi yung space yan para sa langoy yan. Kaya po pinagbawal po paglangoy yan. Dito po naman yung Hulugan Falls, ito po talaga yung tambayan at saka yung pinakamatagal na tourist spot namin. Tsaka ito po talaga yung tourist spot na pinakapuntahan si Hulugan Falls. Andyan po yung swimming dito po sa may part na to. Kaso ingat lang po tayo dito sa may mga part na to sa pagpapantayan kasi may maliliit pong butas. Pag bubas-bas sa tutong kang hindi sigurado kasi baka pumapos doon kayo kung kapilayan. Then yun po, pag direct naman po tayo ng Hulugan Falls, mabilis lang po, mga 25 to 30 minutes po, andun lang po tayo. Yun lang din po, ang lakad naman pumunta kay Hulugan Falls, hindi na po siya putikan. Hagdan na po, pero 80 degree po siya, pabalik. Kahit naman po dito sa dalawang top, pag ikutin natin siya, itap do, ganun din po. Kaya una-una po, medical condition, ang pinagbabawal po namin dito, asthma, heart attack, high blood, tsaka po mga buntis, tsaka PWD, mga bagong opera po, bawal na bawal po yun. Ilang taon na po ito? Ayun po, dito po, talagang motivation, tsaka po, Yan ang sayo ng mga. Tiniyabi ko sa inyo ang oras. Kasi hindi na naman po tayo makakatagal doon kasi una malamig. Tapos nagkakalo ng gangga. Ang pinaka-oras lang po doon ay 4 ang pataas. Before po mag-4, dapat pataas. Ayun po, kung wala na po katanungan, mahugan mo po kami ng gagawin. At ayun mga ka-venture, makatapos natin makaperman ng video tayo ito at tungo na sa ating destination.
At pagkatapos nga namin mag-ride sa tricycle, maglalakad naman tayo po ba? Siguro po ay dito na 5 to 10 minutes or depende sa lakad mga ka-adventure. Ito puro pababa na po ito papunta dun sa Bulugan Falls. Ayan po mga overall mula dun sa briefing area 25 to 30 minutes ang lakad kasama na po yung pagsakay natin sa tricycle. Ang bayad po natin sa tricycle per head 25 pesos, 5 po ang sakay pababa. At ang tour guide naman ay 500 pesos, 5 is to 1 po. At pagdating naman sa parking, ang 4 wheels 50 pesos po at saka ang motor ay 30 pesos. Mga ka-adventure, ito po ang last station bago po natin marating ang ating destination, ang Bulugan Falls. At talaga naman hindi po tayo inallowed na magdala ng maraming bitbitin. Kung maaari lamang ay pampaligo lang at sa parking na magpalit.
nakapag-ihaw pa sa ganitong kalagayan eh. May gasol pa. Wala pa yung drone. Dito pa yung may... Tunay na kay ganda. Kaya nga pati si Food Panda nakarating na.